Kasi po, una sa puso niya ang mga Pilipino. Dapat lang naman dapat unahin kayo. Hindi yung pansarili. Ako po, advocacy ako. Ipagpatuloy ang naiwanang laban ni former President Rodrigo Roa Duterte laban sa korupsyon, kriminalidad at ang salok ng droga. Kailangan pong labanan ang korupsyon dahil kapag nandyan yan, hanggat nandyan yan, hindi matatahimik, hindi magkakaroon ng kapayapaan ang ating bansang Pilipinas. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Umaabot ako sa inyo. Ibigay niyo ang tiwala niyo sa akin. Hindi ko tatalikuran yung tiwalang ibibigay niyo sa akin. Bakor! Pangalawakan po kasi ako, trabaho para sa mga Pilipino. Kailangan po mabigyan ng pansin ito. Kasi po, paano kung ang mag-asawa parehong walang trabaho, tatlo ang mga anak. Nag-uusap pagtulog ng mga anak nila. Ano gagawin natin? Pareho tayo walang trabaho. Paano natin mapagtatapos ang ating mga anak kung wala tayong trabaho? Kailangan po magkaroon ng matibay na batas para dito. Trabaho para sa mga Pilipino. Mapangalagaan po natin ang agrikultura, teknolohiya at ang infrastruktura para mas marami pong mabigyan na pagkakataong magkahanap buhay ng mga Pilipino. Gusto nyo? Ayaw nyo? Gusto! Bakit? Sagutin nyo ako. Gusto nyo po ba o ayaw nyo? Gusto! Tandaan nyo yan. Pangatlo, edukasyon. Sinasabi po nila, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po? Kung napapabayaan naman namin o natin ang pangangailangan nila sa kanilang edukasyon, ang pangangailangan nilang mga gamit sa kanilang mga eskwelahan. Sa public schools po, marami tayong guro. Napakarami. Kulang naman po mga classrooms. Kulang po mga silid-aralan. Sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. Karamihan po sa maghapon, napapaupo na nagsasahig. Yung mga iba, nakatayo sa maghapon. Alas 6 ng umaga, umpisa ng eskwela. Alas 12 ng tanghali ang uwian. Alauna, panghapon hanggang alas 6 ng gabi. Karamihan naglalakad pa. Anong matututunan nila? Kailangan po lagyan ng magandang pondo ang edukasyon para po makapagdagdag tayo ng mga class buildings, classrooms at magandang pasilidad para sa ating mga kabataan. At sa mga premyadong paaralan po, dapat ibaba ang presyo ng mga libro, ng mga notebooks, na mga pangangailangan nila para sa kanilang eskwela. Lalo na po ang kanilang matrikula. Pangapat, panghuli. Kailanman hindi ko pababayaan ang mga senior citizens. Kailangan itaas ang mga pensyon nyo. Kailangan libre lahat ng gamot nyo. Lahat po ng aking sinasabi nang gagaling sa aking puso. Dahil yan po ang aking nakikita. Ako po si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako'y artista. Pero ako yung artista magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kandidato po bilang senador ng Republika ng Pilipinas, numero 58 sa balota. Bacoor, mahal